So ngayon kung matatandaan nyo, siguro yung mga magulang na iba dito makaka-relate kayo dahil alam naman po natin na kapag senior high na, yung mga anak po ninyo, ang subject po niyan minsan umaabot ng 15 na curriculum mga kababayan. At ngayon, ang gusto mangyari ng presidente mga kababayan, yung dating 15, gagawin na lamang pong 5 yung core subject ano po sa ng K-12 mga kababayan or ng senior high. So ngayon, sabi po dito, basahin po natin. From 15 to 5 core subject, PBBM hatid ang direktibang edukasyon sa bagong Pilipinas. Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ipinatutupad ang strengthened senior high school curriculum para gawing mas malinaw at mas epektibo ang pag-aaral ng kabataan sa ilalim ng bagong Pilipinas. Kasi mga kababayan, alam naman po natin, noon talagang napakarami ng subject at minsan nalilito talaga yung mga mag-aaral, especially pagdating po ng senior high. 'Di ba minsan umaabot nga ng nasa 15 yung subject or yung curriculum. Ano po, so ngayon gagawin na lamang pong 5. Ano po, so ngayon sabi pa dito, malinaw ang layunin ni PBBM, mas maayos na edukasyon para sa mas handang kabataan. Tuloy pa natin. Sabi pa dito, hirap ng lumang sistema. Marami mag-aaralang nahihirapan sa dating senior high school curriculum dahil po sa dami ng subject. Naandya dyan yung 50 na magkakahiwalay na core subject, mabigat na academic load, at kaunting oras sa skill development mga kababayan. So ngayon, ito daw pong edukasyon na gusto mangyari ni PBBM dapat daw po akma sa panahon. Sa modernong mundo, kailangan ng edukasyon na nakatuon sa skills, trabaho at kolehiyo. Ano po, naandyan dyan yung skills gap sa workforce, kulang sa practical training, kailangan ng mas flexible learning mga kababayan. Yan yung mga kinakailangan ng mga estudyante na gustong mapunan ng presidente mga kababayan ng gobyerno ni PBBM. Dahil nga tinututukan na po ng gobyerno ni PBBM ngayon yung mga kababayang Pilipino po nating mag-aaral na dapat hindi po maiiwanan sa pagbabago ng panahon. Ano po, so sabi pa dito daw nakikita ang malaking pangangailangan ng isang malaking reforma sa senior high school. Kaya nga yung dating 15 na curriculum mga kababayan o yung subject, gagawin na lang 5. Ano po, so sabi pa dito, ayan o, strengthen senior high school curriculum sa tulong ng Department of Education sa pamumuno ni Secretary Sani Angara, ipinapatupad ang bagong senior high school curriculum. Mabisang komunikasyon, life and career skills, general mathematics, at general science. At yung kasaysayan at lipunang Pilipino. Yan po mga kababayan, yung 5 na tinutukoy po na ipapalit doon sa 15. Ano po kasi 'di ba kung makikita nyo mga kababayan dito sa bandang unahan, from 15, gagawin na lamang pong 5. At yung 5 na yon mga kababayan, eto po yon. Yung mabisang komunikasyon, life and career skills, and general mathematics, general science, at kasaysayan, at lipunang Pilipino. Ano po, so ngayon, sabi pa dito, ayan o, isang magandang bukas sa bagong Pilipinas, ang reformang ito ay magdudulot ng malaking benepisyo sa mga estudyante at komunidad. Dahil naandyan dyan yung mas malinaw na learning path, mas handa sa kolehiyo o trabaho, mas mataas ang employability at mas produktibong kabataan mga kababayan. Dahil yan yung gustong mangyari ni PBBM na kailangan pag nakatapos ka sa pag-aaral mo, dapat may trabaho ka na. Or di kaya naman mga kababayan, dapat may mas maganda kang trabaho na mapapasukan in the future. At maliwanag naman po yung gusto mangyari ni PBBM na dapat hindi nahihirapan yung mga estudyante natin at bagkos dapat nakakapag-aral at naiintindihan din yung pinag-aaralan. So ngayon, bukod po sa pagtutok ng Marcos administration sa pagpagaan ng pag-aaral ng mga kababayang Pilipino po natin, maliwanag din naman mga kababayan na alam naman po natin na talagang tumitindi ang digmaan sa ibang mga bansa mga kababayan or ng ibang mga bansa. Ano po, at dahil po dyan talagang marami na rin po ang mga lumalabas na balita na talagang maapektuhan yung stock ng langis mga kababayan sa iba't ibang mga bansa na apektado po ng girian ng US at saka po ng Iran. Pero ayon po sa bagong Pilipinas mga kababayan, ready daw po
ang bagong Pilipinas sa usapin po na yan. Dahil sabi po dito, ayon daw po kay Presidente, PBBM may sapat na stock ng langis ang bansa. 50 to 60 days, oil vapor secured. May subsidy plan pa para protektado daw po ang mga drivers at farmers. So ngayon, sabi pa po dito, ayan, secured ang oil supply ng Pilipinas. Sinigurado ni PBBM ang kahandaan ng bansa. May nakaabang na ayuda kapag ka umabot sa 80 US dollars mga kababayan barrel ang presyo ng langis. Sabi pa dito, tuloy pa natin. Hindi ito matitinag. Bagong Pilipinas, ready daw po sa oil crisis. May sapat na reserba at malinaw na contingency plan ang Administrasyong Marcos mga kababayan. At ayon daw po kay PBBM, ensure daw pong economic protection amid global conflict. Ibig sabihin kahit na may gulo sa ibang mga bansa mga kababayan, nakakasigurado po ang ating pamahalaan na may reserba po tayong langis at hindi po tayo mawawalan. Ano po at nakakasigurado din ang ating ang ating pamahalaan na lagi pong nakaantabay ang gobyerno sa pangangailangan especially ng mga drivers at saka po ng mga farmers mga kababayan. At syempre kasama na rin dyan yung mga kababayan po nating mangingisda. Ano po, so sabi pa dito, tuloy pa natin. Bagong Pilipinas, siguradong may plano, ready, stable, at protected. Marcos administration ensure 50 to 60 days. Buffer, ayan, PBBM assure na sapat daw po ang oil stock sa bagong Pilipinas. Hindi katulad ng panahon po ni Duterte na sinasabi po ni Digong na wala siyang magagawa sa pagtaas ng presyo ng mga krudo mga kababayan at ng langis sa ating bansa nung panahon na nagkakainitan din ang US po at saka po ang Iran. So ngayon, sa gobyerno po ni PBBM, nakahanda po ang ating pamahalaan mga kababayan sa nagaganap pong gera sa pagitan po ng US at saka po ng Iran. Ano po, dahil alam naman po natin na talagang yung mga karatig bansa talagang apektado po sa girian po na yon. Dahil nga mga kababayan, ang isa sa tinututukan talaga dyan yung oil stock. Pero sa gobyerno po ni PBBM, nakakasigurado naman po na may sapat po tayo na stock mga kababayan at may subsidy ang gobyerno para po sa mga drivers at sa mga mangingisda. So ngayon, bukod pa po dyan mga kababayan, sa problema po na yan, talagang tinututukan din ng ating pamahalaan yung pagpapalakas ng lokal na kaunlaran. Dahil nga, kung matatandaan po ninyo, patuloy pa rin po mga kababayan yung proyekto ng pabahay ng ating pamahalaan. So sabi po dito, sa bagong Pilipinas, 30,000 Bulakenyo makikinabang daw po sa 4PH housing program. Ang proyekto ay inaasahang magbibigay sigla sa lokal na ekonomiya ng Santa Maria, Bulacan. Dahil alam naman po natin na may mga itinatayo po na housing project ang ating pamahalaan diyan po mga kababayan sa may Santa Maria, Bulacan. So ngayon, sabi po dito, komunidad na may inaayos na tirahan. Hindi lamang bahay ang ibinibigay kundi isang komunidad na maaaring pagyamanin ng mga residente doon mga kababayan. Sabi pa dito, ulat sa bagong Pilipinas ngayon. Inulat ni PCO Undersecretary Claire Castro ang pag-usad ng proyekto sa program ng bagong Pilipinas ngayon. Sabi pa dito, tuloy pa natin. Kaya no, disenteng pabahay, prioridad ng pamahalaan. Ipinapakita ng proyekto ang pagtutok ng administrasyon sa maayos at abot kayang pabahay para po sa mga kababayang Pilipino po natin diyan po sa Bulacan. Sabi pa dito, bagong simula para sa mga benepisyaryo, ang pag-turnover ng unit ay simbolo ng bagong yugto sa buhay ng mga pamilya, mga kababayan. Sabi pa dito, expanded pambansang pabahay, umaarangkada patuloy ang implementasyon ng programa upang mas maraming Pilipino ang mabigyan ng sariling bahay. At yan po yung ginagawa mga kababayan ng gobyerno ni PBBM ngayon. Ang tanong ko, si Sara Duterte ba may plano ba na ganyan? 'Di ba? Si Sara Duterte ba mga kababayan iniisip ba na magkaroon ng bahay yung iba nating mga kababayang Pilipino? Si Sara Duterte ba nagtatrabaho?
'Di ba? Tanong ko lang naman mga kababayan do'n sa mga didisit na nanonood ngayon. 'Di po ba? So ngayon sabi pa dito, basahin pa natin. Bahagi ng 4PH ni Pangulong Marcos, ang inisyatiba ay bahagi ng flagship housing program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dahil kung titingnan nyo mga kababayan, nasa 30,000 daw po na mga Bulakenyo ang makikinabang po niyang mga pabahay na yan. 'Di ba? Niyang mga mura na pabahay po na yan. Eh si Sara Duterte ba kahit minsan pinlano ba yan? O nakaisip ba na tulungan ang presidente para trabahuin yung pag-unlad ng pamumuhay ng mga kababayang Pilipino po natin? Di po ba? So ngayon sabi pa dito, tahanan para sa mas maraming pamilya. Layunin ng proyekto na mabigyan ng disenteng pabahay ang libu-libong pamilyang Bulakenyo. Ayan o, diba? Oh, bagong Pilipinas, 30,000 Bulakenyo makikinabang sa 4PH housing program. Sinisimula na ang pagto-turnover sa Santa Maria Highlands. Opisyal nang nagsimula ang turnover ng mga housing unit sa Santa Maria Highlands sa Barangay Katmon, mga kababayan. So siguro yung mga kababayan Pilipino po natin na benepisyaryo, eh baka po kung meron man nanonood sa atin, pwede po kayo mag-comment at babasahin po natin yan. Yung mga nakaabot na individual, mga kababayan, dito po sa 30,000 na pabahay ni PBBM. Kasi kung titingnan nyo, 30,000 daw po ng mga individual na makikinabang sa expanded ng pambansang pabahay para sa mga kababayan po nating Pilipino dyan po sa Bulacan. So kung may taga Bulacan dito na nanonood, pwede po kayo mag-comment dyan. Ano po, dahil kung titingnan nyo mga kababayan, yan lang naman yung ginagawa ng Marcos administration para po matulungan at masecure na kahit papaano yung ating mga kababayang Pilipino nahahagi po ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno. Unlike naman po kay Sara Duterte na sinasabi na busy-busy daw sa pagtatrabaho pero wala naman tayong nakikita na nagiging resulta ng kanyang ginagawang trabaho. Pero kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo hingil po dito sa mga magagandang ginagawa at planong ito ng ating pamahalaan na mapapakinabangan ng mga kababayang Pilipino po natin, hindi man ngayon, kung hindi in the future, mga kababayan. 'Di ba? Dahil yung iba ngayon napapakinabangan na eh. Pero yung iba, mga kababayan, talagang mapapakinabangan din ng mga kababayang Pilipino po natin in the future. So kayo, ano po masasabi nyo hingil po sa mga topic na yan na tinalakay po natin? Comment below na lamang po ha kung ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po sa mga usapin po na yan.